for today's video is ipapakita ko ho sa inyo ang hitsura ng Davao City flood control projects. Kumbaga ano lang ha, iilan lang to sa napakaraming mga build program ni Tatay Digong Duterte, no? So ito yung palatandaan, ito yung pruweba namin mga taga Davao City na bakit ganun na lang namin kamahal pinaglalaban itong mga pamilyang Duterte, dahil nasa sila naman talaga ay blessings para sa aming mga taga Davao, and ngayon sa buong Pilipinas na rin, whether you like it or not. Aminin ho natin, Duterte lang ho talaga ang pinaka the best, no, na presidente na talagang masasabi mong tapat, anis sa paglilingkod bayan. Hindi sila kagaya sa ibang mga presidente na hinahayaan na lang nila na ang kanilang mga cabinet secretaries, ang kanilang mga congressmen, house speakers ay magnanakaw ng 1.4 trillion na flood control projects or ghost projects. So ibig sabihin ho nun, ang aming pinaglalaban ay nasa tama. So kumbaga kami mga taga Davao or mga taga Mindanao, no, na mahal itong mga Duterte family, ay talagang merong rason bakit proud kaming tawagin mga DDS or Duterte diehard supporters. Kasi kita niya naman talaga, di ba? Ebidensya ho yan. Hindi ho yan drawing, hindi ho yan edited, hindi ho yan gawa-gawa lamang, no, sa internet. Yan po yung actual mga footages ho natin featuring Davao City build projects. Kumbaga napag-usapan lang ho natin to kasi nga, di ba, ang flood control projects ay ano siya, proyekto ho siya sa buong Pilipinas. So dami na ikinabang ng mga contractors and kongresista, yumaman, no? Kaya pala sila galit na galit sa mga Duterte kay VP Sara. Kaya pala nila dinemolish, no, yung i-demolish ang mga maka-Duterte ng mga politicians, no? Kahit hindi politicians, as long as nagbibigay ka ng suporta sa mga Duterte, talagang pagtripan ka. For example na lang ng si Rama, di ba, ng Cebu City Mayor. So talagang siya yung pinakaunang sinuspended, if I'm not mistaken, kasi nga ano siya, maka Duterte. So sino pa, Apollo Kibuloy, Pastor Kibuloy, so isa yan siya sa parang napakalakas na supporter kay Biga Duterte, kaya kinonfiscate, naka-freeze yung kanyang assets. So sana man lang, no, itong ano natin ngayon, mga kongresista, ay sana ay maka-freeze din yung kanyang assets para hindi na magamit hanggang hindi pa natapos yung investigasyon. Pero wala na, alam na natin yan, mga marunong sa pera yan, mga wise yung mga kawatan nga, no? So kahit hindi pa man sila na orderan ng freezing of assets, wala na yan, pinag-withdraw na ng mga yan. Pero sige lang, no? May tamang panahon talaga dyan, parusa para sa mga kawatan na yan. Nakalungkot lang kasi tayo mga Pilipino ay nagsisikap magtrabaho, di ba, nagbabayad ng tamang buwis, tapos ganyan lang ang gagawin nila sa atin, no? Nanakawan tayo. Balik tayo dito sa Davao City. So ito nga ho yung nakikita ho ninyo, isa lang to sa napakaraming mga build projects ng mga Duterte ni Tatay Digong, no, throughout the Philippines. And of course featuring yung ating mga flood control projects, no? Yung mga dike, yung mga kanal na kung saan magbibigay protection para sa mga communities, kabahayan. Kumbaga yung mga dike namin dito, yung flood control projects namin dito, mga riprap sa mga ilog, ay hindi talaga siya bara-bara ang pagkagawa. Talagang pulido, solid, talagang hindi nilibid sa materials. Kumbaga walang kickback, walang cuttings. Kaya kung napapansin ho ninyo dito sa Davao, so far ako in my sa kaso ko, wala pa akong narinig na mga nasisirang mga ripraps sa ating mga ilog, sapa dito sa ating syudad. Oo, may baha, normal ho yan kasi nasa ano nga tayo, di ba? Nasa Pacific Ring of Fire. May connect ba yun? Anyway, so basta tayo, buhusan ang Southeast Asia, particular sa Pilipinas, ng tubig, ulan. Nagaling nga sa western side of the world. So dito yan sila ibabagsak, no, sa Pilipinas, Southeast Asia. Kaya ganyan naman tayo, binabaha, ano? Kahit nga Baguio City ay napaka-highland na ng area ho nila, ay binabaha pa rin sila. Kahit nga yung Benguet, pupunta nitong nakarangkot sa condominium yan, Benguet sa mga Trinidad na para sana pinamitas ng grapes, pero wala, hindi ako nagkugi. Ibig sabihin, pinigil sa pinamitas ng grapes. Gawa nung binaha pala sila. Ito muli lang ng mga sino nga, no, grabe, pagkakataon talaga ay kikilos para isiwalam itong
mga ghost flood control projects ng administration. Dami Mysterious no? Mysterious ways. saging. God moves in mysterious ways. So ito yung lugar na Davao City sa Kapulang. Nagtatanong dyan. Hindi ko alam kung Yeah, talagang Davao Farm. bakit Yun doon. galit sila kagalit sa mga Yung may building na ano. kung hindi naman sila talaga Mataas. sila namatayan ng during Tokhang, hindi naman sila namatayan ng tatay or kapatid dahil sa Oplan Tokhang double barrel na toktokin ka, katokin ta sa hangyuin or pakikiusapan na wag lang magpatuloy sa druga dahil masisira ang buhay mo. So bakit sila galit na galit sa mga Duterte kung hindi rin naman sila magnanakaw, pero yun naman talaga yun yung iba hypocrite, galit sila sa mga Duterte kasi nga nagmumura ang mga Duterte. So i-short sila mga banal, mga santo, sana all santo, banal, baka lagpas kayo ng langit dyan. So ayun na sa mga Duterte kasi nga nagmumura, immoral kuno, mga adik, pero syempre mga mapanghusgang mga tao no. Kumbaga binasi nila sa panlabasaan nyo sa mga Duterte, kailang husga na yun ang masama kasi may mga tato, pero di na alam na kita mo itong aming flood control projects dito sa Davao City, talagang sulit yan kapag ka flood control project na budget, talagang nilalaan ho talaga yan dyan, hindi yan kinukurakot, hindi yan kinahatingan, hindi yan binabawasan. Na for example, sabi natin 10 million para sa kable or sa metal, 10 million talaga para pa sa metal, di ba? Hindi nila kakatingan ng ano. For example, 1,000 pieces na poste, di ba? 1,000 pieces sa poste kakahalaga ng 10 million. So, 10 million pa rin sa budget, pero wala na. Ang biniling poste para panggawa sa mga tuloy flood control projects at kung ano pa mga project na yun nga para hindi masalanta ng baha ang mga mamamayan, yung mga community, kabahayan, ay yun, kunti na lang, like mga kalahati, 500 pieces na lang. Yun yung paraan ng di ba? Pangurakot. Yung mga politician ho natin, tinitipid sa materialis pero overpriced naman. So dito sa Davao City, wala kayong makikita ng ganun. Talagang so far hindi ko pa narinig. So may mga taga Davao naman dyan ngayon na nanonood. Pwede nyo kung pagsabihin sa comment section kung meron ba kayong alam na ilog sapa natin dito sa Davao City na kung saan kapag malakas ang ulan ay natutuklap, nasisira ang kanyang riprap o yung kanyang yung riprap, diba? Yung flood control. Kasi so far sa pagkakaalam ko, bahalang meron tayo dito. Like syempre nga, ang Davao City pala sa amin nakakaalam ay low-lying areas o ito. Kumbaga na sa paligid namin, kalakang bahagi ng Davao ay bulubundukin ng Toril, Kalinan, Tugbok and Pakibato. So yung mga ilog ho nila doon, babuhos yung malakas na ulan. Siyempre, water always finds its level talaga yan. So papunta sila ng dagat kung saan sa dagat na kailang pupuntahan ay madadaanan nila or doon matatagpuan ang pinakamalaking urbanisasyon ng Davao City. Kaya doon nagkakaroon kami ng overflowing sa ilog. Pero hindi dito dito na ilog, hindi na to nag-overflow gawa nung meron na nga siyang napakakapal, napakalapad at napakataas na flood control project, riprap o ano man tawag dyan. Samantalang pero doon sa may area, ang tinutukoy ko na bumabaha, nag-overflow ay sa may bandang Rojas Avenue. May mga catch basins area kagaya doon sa may Damusa Lanang area, yung may mga BPO, call center area. And saan pa ba mga kalsada, highway. For example, dyan sa may Bangkal, Makina. Meron din sa may Tibungko, Panakan, hindi lang. Kasi nga, yan, malapit ho yan sa dagat. Yung huli ko nabanggit na Panakan, Tibungko, yun ay malapit sa dagat. Kaya kapag uulan, high tide, malakas ang buhos ang ulan, so galing sa bundok, pababa sa dagat, sa pag-abot. Kaya yun, magkakaroon ng overflow. Pero ang maganda sa Davao City, kapag huhupa rin yung dagat, magkakaroon na maglo-low tide na siya, huhupa na rin yung baha. At saka wala kaming dito, mga filariasis. Ay, ano ba tawag dun sa yung leptospirosis. Wala kaming mga naitala masyadong leptospirosis sa Davao City. Although mayroon akong kakilala na namatay niyan noong 2011, matagal na yun, 2010. So namatay siya sa leptospirosis. Siyempre ba naman ilog sa may Matina Playa. Pero so far hindi siya kagaya sa Manila na sobrang dami mga na nagkaroon ng sakit ng leptospirosis dahil sa pagsulong nila sa tubig baha. And malinis ang namin dito, ilog, sapa kapag summer.
Basta wag lang uulanin, hindi yan kulay low voltage. Pero kahit pa man ulan, bagyo, baha rito sa Davao City, ang ano namin mga tubig, ilog, sapa ay wala kang makikita mga lumulutang na mga plastic solid waste material. Meron naman pero mangingilan-ngilan lang. Considering 2 million mahigit ang tao sa Davao City na nakatira, pero kaya mo nang bilangin sa daliri ang iyong mga makikitang mga basura. So yan po yung flood control project fact check dito sa Davao City. So far maganda, malawak, malaki, malapad at matataas ang mga flood control project namin dito. Yung harang, mga ripraps, pananggalang sa tubig, baha mula sa ilog, mula sa kabundukan. So ano masasabi nyo? Warakot ba mga Duterte? Para sa akin hindi. They're the best.